Letra ng Bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa Usapang Legal. Kasama po si Attorney Cam para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kamusta po kayo? Kamusta na po ang mga nakapagbayad na ng amilyar? Siyempre, kailangan bayaran po natin na yearly ang ating amilyar. So, kailan po ba kayo nagbabayad ng inyong amilyar, no? Usually, January, ayan, maraming tao na nagbabayad ng amilyar. Pero ang tip ni Attorney Cam, bayad na kayo by month of October pa lang, no? Nung 2024, dapat nagbayad kayo, no? Tapos, hindi lang yon, no? Pwedeng November. Kasi, nagbibigay po ng discount ang mga local government units kapag maagap at maaga kang nagbayad ng iyong amilyar. Sa ibang mga local government agencies po, pag October pa lang, nagbayad ka na for the next year, mga 20% discount. So, medyo malaki-laki din po yon. And then, kapag mga November or towards December, ayan, mga 10% discount. So, malaking bagay po yon sa ating mga taxpayer, yung consistently nagbabayad po ng ating amilyar para makatipid po tayo. So, isa yun sa mga tip na iiwan po ni Attorney Cam sa inyo, okay? Sayang po yun, 20% din yun, no? Ngayon, usually po, no, kapag ang mga may-ari ng lupa, kaya naman may-ari ng bahay at lupa, mga properties, ano po, real properties. We're talking about real properties, no? Pag sinabi po nating real properties, ito po yung hindi mo kayang magalaw. Hindi mo kayang matulak. Ayan, di ba? Katulad ng bahay, lupa, mga condominiums, ayan, townhouse, ayan, mga real properties po yan. At dyan po, no, laging pumapasok yung buwis, no? Pag ikaw po ay may mga ari-arian, ayan, especially real properties, hindi natin matatakasan yung mga buwis na dapat nating bayaran. Bagos yung mga hindi nakakabayad, nagsisisi sa bandang huli, di ba? Dahil hindi nila alam, no? Maaari pa lang merong mga legal consequences ang kanilang ginagawa na pagiging delinquente o yung mga delinquent, no, sa pagbabayad ng kanilang mga buwis at nababawi, no, ng gobyerno ang kanilang mga ari-arian. May mga iba po na hanggang sa ngayon naka-tax declaration ang kanilang property. Ibig sabihin, hindi pa po naililipat o kaya hindi pa nila na-applyan para magkaroon ng titulo ng lupa. Yung tinatawag natin na parang sabi nga nila pwedeng OCT, Original Certificate of Title, tapos pag naibenta na, Transfer Certificate of Title na inu-issue po ng ating Land Registration Authority. At of course, no, pag nag-a-apply ka ng title, ayan, dito ka naman po, no, pupunta, malaki po ang ginagampanan ng Department of Environment and Natural Resources. So, mamaya pag-uusapan natin. So, saan ka mo mag-a-apply ng iyong titulo kapag ikaw ay merong tax declaration? Tandaan po ninyo na ang tax declaration po ay hindi po solidong pagpapatunay o pruweba na may-ari ka ng property. Ha, attorney, totoo ba yan? Di ba pag may tax deck ka, dapat ikaw ang may-ari? Tama. Ikaw naman ay may-ari, pero hindi ito ang solid proof na ikaw may-ari. In fact, kapag may tax declaration ka, maaaring ito ay nasa iyong possession nga lang. In fact, may mga tax declaration wala sa kanilang possession, pero nagpapakita na ikaw ay may interest sa property na ito, at yung tax declaration kasi pwede po itong pag-ugatan ng, ayan na po, ng pagkakaroon ng
title under the Torrens system. Tandaan po ninyo, kapag kayo po ay na-issuehan ng Original Certificate of Title o kaya naman po ay TCT, Transfer Certificate of Title, ito po ang solid proof na ikaw talaga ang may-ari at ang bibili ng property mo kung sakaling ibebenta mo ay titingin lang dun sa four corners ng iyong titulo. Bakit, no? Dahil kapag meron kang title, ibig sabihin, may presumption po na ito po ay dumaan sa regular at rigid process, no? Rigid process na ito po ay ini-scrutinize ng mga LRA, yung mga Land Registration Authorities, kung saan ang dami po talagang pinapasa ng mga dokumento na magpapakita na ikaw talaga, no, sa legal na pamamaraan at sa legal na konsepto, ikaw ang may karapatan at na dapat isyuhan po ng Certificate of Title. So, ganun po, no, pag tax declaration, makikita po ninyo, may tax deck ako pero nawala sa akin yung property. Tapos, nalaman na lang po namin, meron pong palang title, itong property na ito, no? Binenta po sa akin, tax declaration lang Papaano po yan? So, nagkakaroon po ng problema pag mga ganitong sitwasyon. Tandaan po ninyo kung bibili kayo ng mga ari-arian. So, again po, magre-rely sila doon sa Certificate of Title na in-issue. At bilang buyer naman po, no, lagi namin sinasabi, due diligence ang kailangan. Anong gagawin po? So, bukod sa titignan po yung title, i-check nyo po sa my Registry of Deeds kung meron pong mga annotation ito. Dahil syempre, pag yung may-ari lumapit po sa inyo, no, bibenta yung property, sometimes po, no, hindi po nakikita doon sa kanyang kopya yung mga annotation sa property. Ngayon, na ito pala ay naka lease pendants or pending litigation at kung ano pa, na i-mortgage sa ibang tao, ano. So, yun po ang pag-exercise ng due diligence. At second, so check nyo rin po kung sino po ang nag-o-occupy o umuokupa nung naturang property. No, importante po 'yan kasi maaaring siya pala yung talagang may-ari pero may claim pala, no, iba yun na doon nakatira. It's either pwedeng nagkaroon sila ng contract of lease, no, na ganito katagal. Pag ganun po kailangan igalang po natin yung naunang kontrata nila, no, bago yun sa deed of sale ninyo. Ano pa ba? May mga iba, no, pag may mga illegal occupants, no, especially mga professional squatter na sinasabi nila, no, na nag-occupy lang dun sa mga property, pero hindi naman talaga sila ang may-ari. At dahil alam nila sa mata ng batas, no, na hindi sila basta-basta mapapaalis, no, talagang ginagawa ito ng mga nanlalamang sa kapwa, no, which is dapat hindi po. Yan. Okay, pag-usapan din natin mamaya kung ikaw po ay merong tax declaration at ready ka na para magpa-title. Alam nyo po, no, tedious lang po yung process. Rigorous ang process ng pagpapatitol, especially pag ikaw po ay magfa-file ng magfa-file na application para makakuha ng original certificate of title. Pero mas mura po ito, no, kumpara sa magta-transfer na ng mga titulo ng bahay at lupa o kaya mga condominiums, townhouse. Bakit? Kasi po ang properties natin, di ba, nag-a-appraise po yan. So, pag nag-a-appraise po yan, tumataas po ang presyo, no? Hindi po yan bumababa, especially po kapag ang property po na ibinibenta natin ay lupa, no? Tsaka yung bahay. Pero depende sa building kung sobrang luma na or
bagong renovate, no? Pero ang lupa po, hindi po yan nagde-depreciate. Lagi po yang nag-appreciate, no? At kung makikita po ninyo, kung gusto nyo makita, no? Sometimes kung hindi man sila didepende sa fair market value, sa zonal value po, no, ng BIR, so updated naman po sila. Hindi man sila laging mabilis mag-update, no, when it comes to zonal value. At least makikita nyo yung value ng inyong property, especially lupa, no, sa mga probinsya. Ayan, pagbibili ka ng mga lupa, gusto mo investment. Sabi nga nila, magandang investment yung bibili ka ng lupa, no? At yung iba ginagawa, buy and sell, no? Kasi alam nila, kapag binili nila ganitong halaga, pag bebenta nila, medyo may kalakihan na, especially kapag medyo matagal nilang hinawakan yung property. So, ganun po, no? You check kung how much po talaga yung value ng property. Again po, kung ikaw po ay may tax declaration, minsan nagkakaroon din po ng problema. Kung halimbawa, paano kung pareho kayong may tax declaration, no? Tapos same property, paano nangyari yun, no? Nagkakaroon po kasi ng mga ganong senaryo, no? Dahil alam naman po natin ang tax declaration, no? Yan po ay ini-issue ng local assessor's office. Okay? Anong purpose? For tax purposes, para mabuwisan, no, yung nasabing lupa, no? Ang sinasabi dito, kapag meron kang tax declaration, itong individual na ito o kaya itong entity na ito, no, ay nagbabayad ng property taxes o yung amilyar na tinatawag natin on a particular piece of land, no? Pero hindi pa po napapatunayan na siya po talaga yung nagmamay-ari nung nasabing property. Again po, nagpapakita ito na ikaw ay may interest sa pagbabayad ng property, no? Lalo't-lalo na dun sa property na yon. So, meron kang karapatan. So, yung as to the ownership, so hindi pa, no? Hindi pa siya matibay na ebidensya na ikaw ang may-ari. Okay? So, again, ito po ay magpapakita ng ebidensya ng okupasyon o kaya naman po nung possession na tinatawag natin, pero again, hindi pa po ito nagpapatunay na solid yung iyong karapatan bilang isang may-ari ng lupa. Kaya that's why, lagi natin sinasabi, no, kung meron po kayo mga hawak na mga tax declaration, might as well, no, i-apply nyo na po ito para magkaroon po kayo ng original certificate of title under the torrent system para po maprotektahan ang inyong mga karapatan. At hindi lang yon, mas madali pong ibenta. Again po, no, yung mga mahilig bumili ng mga tax declaration, actually hindi po siya ina-advise, no? Mas maganda kung ang bibilin po ninyo ay yung meron ng title. So, laging hinahanap yan pag bibili ng property, mga buyers, ano po? Sabi nila, asan po yung copy ng title? Asan po yung kopya ng titulo? No? Kasi yan, kaliwaan. So pag nagbayad sila, bigay mo yung titulo. Pero again, due diligence, check. Kuha po kayo ng certified true copy kung wala pong annotation. And second, check kung sino po ang actual possessor ng nasabing property. Mga tips yan pag kayo po ay bibili ng mga property. Again, mas maganda TCT kaysa yung tax declaration. Pero hindi ko sinasabi na hindi naman nabibili ang mga tax declaration. In fact, no, again, nagkakaroon ng bentahan sa pamamagitan lamang ng tax declaration, pero ang nakukuha mo lang na buyer, no, pag bumili ka ng mga tax declaration, ay yung kanyang karapatan. Pero hindi pa conclusive evidence, hindi pa highest na pruweba na ikaw ang may-ari ng property. Bakit ito inuulit-ulit? Para po malaman po ninyo, no, maging aware kayo about sa difference ng merong tax declaration, owner ng tax deck, tsaka po owner, no, talaga under the torrents title na mayroong certificate of title. Okay? Babalik po ang Usapang Legal kasama si Attorney Cam. Ilan po muna mga paalala ha? Diyan lamang po kayo. RH
Nagbabalik po ang programang Usapang Legal. Kasama pa rin po si Attorney Cam. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating usapan, eto muna, pasok muna natin ang isang report mula kay RH27 Noche Cacas. PNR naglunsad ng first Railway Summit na nagpapahalaga sa kaligtasan ng mga pasahero. Ang buong detalye, RH27 Noche, ibalita mo nga to, Noche. Attorney Cam, matagumpay na nailunsad ng Philippine National Railway o PNR ang una nitong Railway Summit na bahagi ng patuloy na kampanyang pangkaligtasan ng ahensya sa mga lalawigan ng Camarines Sur at Albay. Ang kauna-unahang summit ay tumugon sa mga issue sa kaligtasan sa sistema ng riles at pinahusay na kamalayan sa public safety. Dinaluhan ng 480 individual mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, local government units at stakeholders mula naman sa Bicol Region. Sa pambungad na pananalita, sinabi ni Attorney Celeste Lauta, ang PNR Assistant General Manager at chairperson ng Safety Campaign, ng malakas na turnout ng inisyatiba ay sumasalamin sa pamamalasakit o pagmamalasakit ng komunidad para sa kaligtasan at kahandaang tumulong na mabawasan ang dumaraming insidente sa mga operasyon. Sa isang video message naman, ipinahayag ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista ang kanyang suporta para sa kampanya na nakasentro sa kaligtasan ng publiko at paghahanap ng pagbabago ng public transportation sa isang moderno, mahusay at accessible na sistema para sa lahat. Arit sa 27 no Chikakas DCR8, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH27 Noche Cacas. Sa pagpapatuloy po ng ating usapin tungkol po sa pagbabayad ng amilyar. Ayan, maaari bang makuha ng gobyerno ang iyong property kung ikaw po ay hindi nagbabayad ng amilyar? Again po, ang ating amilyar ay binabayaran yan yearly, no? Taon-taon. Okay? So, sabi ko nga kanina, no, dapat po mas maigi na bayaran ito bago pa matapos ang taon, tapos babayaran mo yung next year. Ayan, para ikaw naman po ay magkaroon ng discount. Ayan. Talagang sinasabi ko to para yung mga kababayan natin, di ba? Kung meron naman, no, na pambayad, bayaran ni amilyar. Dahil sa ating batas, ano po, no? Kung ikaw po ay hindi nakabayad ng real property tax, yung tinatawag natin na amilyar, okay? Meron po itong mga legal consequences, no? Under po sa ating local government code, no? Kapag hindi ka po nakapagbayad ng iyong amilyar for a prolonged period of time, no? Medyo may katagalan, hindi ka talaga nagbabayad, no? Maaari po na gumawa ng hakbang ang gobyerno para mabawi ang property. Pero again, hindi sila ang automatic na magiging may-ari. Pero ito po ay sinasubject for auction, no? Or yung tinatawag natin ng forfeiture of the property, no? Ibig sabihin, maaari kang mawalan talaga ng pagmamay-ari, no? So, importante po, bayaran po natin ang ating amilyar. Total naman po, no? Especially kapag na mga nasa probinsya, medyo pag ano po yan, no? Agricultural, medyo mas mababa. Residential, mababa din siya. Pag idle land nga, yan po, no? Ibig sabihin, hindi mo siya nagagamit, no? Meron ding tax yan. At kapag mahal lang naman po kapag ang classification ng iyong property ay naging commercial, no? Pag residential, medyo mas mababa pa po, no? So, bayaran po natin. Again po, nakalagay po sa local government code, in-specify po doon na kapag ikaw po ay naging delinquent, pag nagkaroon na ng notice of delinquency, nako, bayaran mo na yan, ha? At bibigyan ka ng pagkakataon na isettle yung amount na yon, bayaran na po. Kasi kung hindi po nababayaran, again, maaari po itong ma-levy.
Pero tandaan po ninyo, kapag usually, pag ito po, no, dumadaan po talaga sa auction, ibig sabihin talagang hindi nyo mabayaran at nakuha, no? Na auction po siya, na forfeit po ang inyong property, papasok pa rin po dito yung ating tinatawag na 1 year redemption period. Ano po yung 1 year redemption period? Ibig sabihin, ikaw na nasubasta ang iyong pagmamay-ari, ang iyong property, meron kang 1 taon from auction of sale, no? O date of sale, na mabawi po ang iyong property. Halimbawa po, no? Ikaw ay nakakuha ng malaking bayad, no? Mula doon sa iyong kumpanya. Sana naman, o kaya ikaw ay, sige, nanalo ng loto, no? Halimbawa, nagkaroon ka instant money, no? Maaari mong mabawi ang iyong property. Alam niyo po ba na kapag ang mga bumibili po ng mga property sa mga auction sale, no? Hindi po basta-basta nila napapalipat ang pangalan nila doon sa property. Bakit? Kasi po, andyan po ang tinatawag natin na redemption period. Binibigyan po ng batas ang ating mga kababayan na bagamat, no, nasubasta ang property na, meron ka pang 1 taon para makuha muli ang iyong property. Yun nga lang, no, kasama sa mga babayaran mo, yung mga nagastos doon sa auction sale at kung ano-ano pa, no? Kaya mas maigi, no? Mas mura yung amilyar kaysa mabawi, no? Matalo ka dun sa auction sale tas hindi mo mabawi. Kakalungkot, ano po. Usually po, no, kapag sa forfeiture, may chance ba na magmamay-ari po yung government, no? Yes po, no, kapag wala pong highest bidder, kaya walang nag-bid, no, dun sa property na yon. Tips lang din po, no, sa mga iba po, no, like for example, yung mga national home mortgage finance corporation, o kaya naman po yung Balikatan Property Corporation. Alam mo, financial institution, marami pong mga financial institution na ito po, sila po yung nagpapautang. Ano po, no? Kapag hindi po nabayaran, so naka-collateral po yung mga properties. At kapag hindi po nabayaran, magkakaroon po, no, ng tinatawag na house bid fair, no? Ibig sabihin, binibenta po ito, no, sa ating mga kababayan na nais bumili ng property. Tapos, mahanapin niyo po sa mga website. Marami po na mga properties ang binibenta sa mababang halaga. Kaya merong mga iba po talaga na minsan nakatutok dyan sa mga housing fair. Kasi mura, no? Ang danger nga lang po neto, no? You always check the property kung merong occupant. Ito po kasi ang mahirap, no, kapag merong mga occupant. Again po, hindi nyo po sila basta-basta mapipilit na paalisin, punta kayo doon, dala kayo ng mga malalaking katawan, hihilahin nyo palabas yung nandun na nag-ookupa, no? At talagang magkakasakitan pa kayo. Kumbaga, hindi nyo maaaring ilagay sa inyong kamay ang ating batas, no? So, kailangan mag-file pa kayo ng ejectment case, o kaya unlawful detainer. So ganun po, no? Medyo mahabang proseso kung hindi po kayo nagdo-double check. Ako, I advise, no, pag may mga gantong house bid, silipin nyo lang po kasi mas maraming mga murang mga properties na naibibenta po dito sa mga auction sale. Pero again, exercise due diligence. Yun naman po lagi. Okay? Good evening po sa mga nakatutok sa atin. Si Mumar Amoran Totan, si Tricia May Luzon, Bisayang Gala. Good evening po. Si Aziz. Ayan. Magandang gabi po, idol, sabi niya. At ganun din po, Ants Cabs. Tama po ba ito? Good evening po. Si Rochelle and Zaman. Good evening din sa inyo. Joel Henebraldo, magandang gabi po. Si
Yami Lovete. Ayan. Si Dairil ba to? Cardina Poles. Cardinal Pones. Sorry. Na-dyslexia ako doon. Si Batangueña Ilocana. Siguro ito ay nakatira. Half-half to. Batangueña tsaka Ilocana, no? Si Mercedita Heronim. Tama po ba? Heronim? Ayan. Kala ko, Heronimo? Kulang lang yung letter O. Baka kaano-ano nyo si Miss Sarah Heronimo? Ayan. Okay, si Lina Banoy, tama ba ito? Kay Captain B, magandang gabi po. At Dina Babimiel, sa mga nanonood po sa atin sa ating mga cable channels, magandang gabi po. Okay, paano po ba mag-apply ng titulo kung meron kang tax declaration? Okay, so yan, ako napakagandang katanungan kasi marami po sa atin, yung iba, it's either nag-a-apply sila, under CLOA. Yung CLOA po, Certificate of Land Ownership Award. So, binibigay po ito ng gobyerno. Yung iba naman po, nag-a-apply through EP, Emancipation Patent, Kapag ikaw po ay nandun na, nakatira, matagal na, possessor of in good faith ka, so meron pong years na requirement para ikaw po ay masabing qualified na to apply, at hindi lang yun, meron din pong judicial titling, na tinatawag. Ito naman nag-a-apply po sa mga korte. Pero usually po, kadalasan po ang mga nag-a-apply po dito administrative titling. Ibig sabihin, nag-a-apply sila sa DENR. Ayan, doon sa Penro o kaya Senro nila, So, kailangan po, may mga requirements silang hinihingi, katulad na lamang po ng requirement na ito pong property na to ay hindi pa titled o wala pang na-issue na titulo, at certification po from Department of Agrarian Reform, certification sa mga RTC o tsaka MTC na itong property na to ay wala o parang hindi naka-pending litigation sa kanila, So marami pang mga requirements at magpapatunay of course na ikaw ang may-ari ng property or may interest na may-ari ng property, at ano pa ba? So maraming series of transaction pag ikaw po ay mag-a-apply. So meron kang form na pipirmahan. In fact, yung iba po tinitignan yung mga subdivision plan, especially kung ito po ay na-subdivide. So, saan po yung inyong property doon para makita kung ilang square meters ang nasa dapat ipangalan sa inyo. So, yung mga ganun po, tandaan po ninyo, ang tax declaration po, lagi ang more or less. May mga iba po nagrereklamo, bakit po sa tax declaration ko parang 1,096 square meters ang nakalagay. Pero, dun sa title, ang nakalagay na lang 986. Nawala yung 100 square meters plus ko na lupa, Again po, for purposes of tax, ayan po, lagi po yung tawag dito, more or less. Pwedeng more, pwedeng less. Pero, kapag yan po ay nagkaroon na ng subdivision plan na tinatawag natin, na approve ng Land Management Bureau, yun na po, yun talagang susundin. Kasi nakadefine na po doon yung meets and bounds, kung hanggang saan yung iyong property. Ang problema, sometimes nagkakaroon ng problema pag nagsasubdivide, minsan wala yung may-ari. Kung sino-sino na lang nilalagay doon, kung sinong nakatira doon, yung pala caretaker lang. So maraming mga ganitong sitwasyon. So dapat lagi kapag merong subdivide na plano,
doon sa inyong lugar, dapat lagi kang present, no? Para nandoon nakalagay sa pangalan mo. Kasi doon sa upper left portion, ilalagay doon sino-sino yung mga may-ari ng mga ganitong lot A, lot B1, B2, mga ganon. Lot 226, mga ganyan. 226A, 226B, kung ano-ano pa. Magbabalik pa po ang usapang legal. Kasama pa rin po si Attorney Cam. Ilan po muna mga paalala. Oras po natin 16 na minuto makalipas. Ang alas 7 po ng gabi. Nagbabalik po ang usapang legal, kasama pa rin po si Attorney Cam. Hanapin niyo po ako sa aking TikTok. Meron po akong TikTok account, Attorney Cam, ATTYCAM. Pag medyo nakakaluwag-luwag po tayo ng oras, nakaka-LL ng oras, tayo po sumasagot kapag meron pong mga questions ang ating mga kababayan. Pero limitado lamang po ang ating kasagutan dahil depende pa rin po yan, no, sa mga sirkumstansya. Kasi kung halimbawa sa isang problema, no, merong mga factors na hindi na isapit doon sa abogado, nagbabago po kasi ang provision ng batas. So, mas maganda po na kumonsulta pa rin sa pinakamalapit na abogado at ipakita po ang inyong mga dokumento. So, ganun po lagi, no? Kapag may problema, ayan, hanapin si attorney. Nag-uusapan natin kanina, no? Yung pagpapatitulo ng lupa. So, sometimes po, kanina nabanggit ko, kapag survey, tapos isubdivide yung lupa, minsan, wala po, no? Wala po yung may-ari. Ang inailalagay doon yung caretaker, no? O kaya naman kung sino-sino, yung kapitbahay mo, sabi kanya rin daw yung lupa, na nagkakaroon ng problema. So, ang kagandahan naman po, kapag lumapit po kayo sa ating mga DENR, PEN, or SENRO, at meron kayong tax declaration na nagpapatunay na kayo talaga ang may-ari ng property, at the time nung sinubdivide yun ay wala ka, absent ka, ang nandun ay yung caretaker. So, may mga affidavit na kailangan mong isubmit, no? At of course, meron ka mga witnesses na magsasabi na talagang ikaw talagang may-ari ng property. Pagkatapos po nun, i-check pa po yan, no? Nung ating mga surveyor tsaka yung mga official po dun sa DNR, titignan kung ikaw ba ang may-ari ng property na to, ikaw ba ang umuokupa dun sa property na yun. Baka mamaya nagkiklaim ka, may-ari ka, meron palang actual possessor, di ba? Na nagsasabi na hindi, kami talagang may-ari dito, siya talaga yung caretaker. At nakalagay dun sa may na subdivide na plan, kami talaga, no? So, importante na, ayun, bibisitahin po yung site. Hindi lang yan, magkakaroon pa po ng publication, ipopost pa po doon sa barangay, na ikaw nga ay nag-apply ng pagpapatitulo. So, may mga ganun pong mga proseso na pagdadaanan. Kaya po, kapag ikaw po ay na-issuehan ng Certificate of Title, ibig sabihin, dumaan ka doon sa napaka-haba at critical na proseso para ma-identify ng isang opisyal, no, na ikaw talaga ang may-ari ng property. Hindi yan basta-basta nag-submit ka lang ng form, bibigyan ka na agad ng title ng Certificate of Title in a few months. Again po, maraming requirements na dapat ipakita, maraming pruweba na dapat ipakita, at again, meron pang mga site visit and publication, mga posting, yan na tinatawag natin. Requirements, mga clearance from MTC-RTC, certification from DAR, ano pa ba? At kung ano-ano pa. Sobrang dami. Minsan nagkakagulo-gulo pa kapag halimbawa magpapatitle na, no? Nag-start sa tax declaration ang may-ari ang magulang nila. Ngayon gusto nang ipatitulo ng panganay na anak dahil sabi ng aking tatay, sa akin daw dapat ipamana itong lupang ito. Nagreklamo yung bunso, up. Anong sabi ni tatay? Naalala mo nung nag-inuman tayo? Sabi ni tatay, sa bunso dapat mapupunta ang mga may iwan na bahay at lupa ayon sa ating nakagawian na tradisyon dito sa probinsya. Yan. So, yun, no?
paano na, sino na magmamayari ng lupa na yon, no? So, papasok naman po dyan yung konsepto ng pagmamana o yung succession, no? At pag yan pinag-uusapan natin, napakahaba ring usapin po yan, no? Basta tandaan po ninyo, lagi pong magbayad ng amilyar, importante po yan, at hindi lang yan, kung halimbawa po na may may-ari ng property pala, no? Baka makalimutan ko lang, at kailangan i-report po ito magbigay po kayo ng notice sa BIR at mabayaran po, masikasa po ninyo ang estate tax at maayos po ninyo yung property ninyo, ano po, no, wag niyo pong kalimutan na yung tax amnesty law natin ay extended hanggang if I'm not mistaken this year so kailangan maayos na po. So kung ako po sa inyo, no, ayusin na natin. Although nanalangin pa iba, sana ma-extend pa po. Na beses na na-extend, pero sana ma-extend pa po at sana lumawak pa ang coverage. Gusto natin yan para yung mga kababayan natin baka hindi pa makahabol. Pero ngayon pa lang asikasuhin niya na, sayang naman po, mawi-waive na yung mga penalties and surcharges, malaking bagay din po yun, makakabawas sa tax. Okay? Batiin ko lang po yung mga nanonood sa atin sa DZRH TV 4K live stream. Ayan, magandang gabi po kina Valentino Ponsha. Ayan, sabi niya, magandang gabi Attorney Cam sa yung mga listeners worldwide. Sniper, magandang gabi Joy Grimbao. Eto, magandang tanong ni Joy Grimbao. Pag nagbayad ka ba ng amilyar lot lang po ba ang binabayaran mo? Paano kung may bahay ito? Declare mo ba na bahay yung lot? Hindi po. So, dalawa po ang babayaran ninyo pag ganito po, no, na amilyar. So, may bayad po si land, may bayad po si building. Kahit anong construction yan, kay maliit na bahay yan, basta nag-construct ka dyan, tawag dyan building. So, iba po ang bayad ng land, iba din po ang bayad ng building. So, tandaan po ninyo, pag kayo ay magbabayad, so ang tax deck ninyo, dalawa. Meron kang sa land, meron ka sa building. Pag wala kang building, lupa lang, so land lang siya. So, ganun po. In fact, no, kapag halimbawa, nagtayo ka ng building, tapos binago mo nang walang permiso sa dun sa munisipyo ninyo, no? Mayroon po penalty po yan, no? Remember, kapag magbebenta po kayo, hinihingaan po kayo ng certificate of no improvement na nagpapakita na yung property ninyo hindi nag-improve. Bakit? Kasi once na nag-improve po kayo ng inyong bahay, halimbawa, yung bahay po ninyo dati, bungalow house lang. Nag-improve ka, naging 3-story house na, no? Yung penalty po, kaya binibigyan kayo ng penalty kasi kapag lumalaki yung bahay ninyo, tumataas din po yung tax. Hindi mo dineclare. May penalty ka. May maningil yung mga nasa munisipyo. Ayan. So, kailangan i-declare mo, no? Na, di ba, pag hihingi ka ng mga building permit, kukuha ka sa munisipyo. Yung iba kasi, nagpapagawa, walang building permit. Pag nahuli ka, pwede ka pang ihinto yung pagpapatayo mo ng 3-story house. Okay? So, importante yan. Si Marcelo M. Good evening, attorney. Pwede po bang ibenta ng kapatid ang farm na benta ni tatay sa iba? Ha? Ang gulo, Marcelo. Si Joseph Garcia. Okay. Magandang gabi rin po. Ito na yung mga may problema sa mga lupa na halimbawa may pinatira tapos ayaw na umalis. Naku, problema nga yan. Tatalakayin natin yan sa mga susunod pa nating episodes. Okay? Huwag po kayong mag-alala. Again, maraming salamat sa tumutok. Usapang legal po kasama si Attorney Cam. At mamaya naman po, usapang pangkalusugan naman po tayo. Ha? Thank you so much, MWF. Mondays, Wednesdays, and Fridays, tayo po yung magkakasama-sama. Salamat po sa mga nanonood sa atin worldwide. Muli po, Attorney Cam po para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, 7:30 ng gabi. Enervon Z+, all new, best ever.